habang bumubuhos pabalik sa dagat ang mga labi ng dambuhalang slime. Parang isang napakalakas na ulan ng tubig ang bumalot sa buong battlefield. Kasabay nito, nagbagsakan din ang mga nagkalat na flying fish at tipak ng tubig sa karagatan sa ibaba. Sa gitna ng hamog at bumabagsak na tubig, kalmadong lumulutang si Mera habang ipinagpapatuloy ang kanyang pakikipag-usap kay Lord Light na nasa malapit. Kaya maaari po ba akong bigyan ng kaunting oras pa para wasakin ang mga natitirang kalaban at course, magalang niyang tanong. Pagkatapos ay idinagdag niya ng praktikal, magiging hassle kung muli tayong aatakihin. Lumitaw ang isang banayad ng ngiti sa mukha ni Lord Light. Alam kong maayos mong haharapin ito, Mera. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa kanilang long-range support. Sa'yo ko na rin iiwan ang clean-up. Suzu, pakiback up siya. Sa mga sumunod na panel, agad na makikita ang magkaibang reaksyon ng grupo. Sa kanang bahagi, masayang ngumiti si Mera habang bahagyang yumuyuko, kita ang kanyang matutulis na ngipin. Thank you, please leave it to me, my lord. Sa likuran niya, magalang namang sumaludo si Suzu bilang pagtanggap sa utos. Samantala, sa kabilang panig, muling nagpanik ang rear guard. Napawisan ng malamig ang isa sa mga dwarf companions habang desperado itong kumakaway. Wait a minute, Mr. Light. Miss Mera, nauutal nitong sigaw. Biglang lumapit ang isa sa mga dwarf companions, halos dikit na ang mukha sa sobrang excitement. Pawis na pawis pa rin siya, ngunit ang takot niya ay napalitan na ng matinding scientific curiosity. Hindi ko naman pinipigilan na sirain ninyo ang seawater slime course, sigaw niya. Ngunit agad niyang inilabas ang tunay niyang pakay. Pero pwede bang mangolekta kayo ng samples mula sa main core at secondary cores nito? Gusto naming pag-aralan ng napaka-advanced na technology na ito. Sa gitnang panel, naging mas magaan at nakakatawa ang atmosphere. Napalingon si Lord Light na may deadpan expression habang ang tatlong dwarf ay magkakatabing nakatayo, magkahawak ang mga kamay sa ilalim ng kanilang baba at nakatingin sa kanya gamit ang kumikislap na puppy dog eyes. Halatang desperado silang makakuha kahit kaunting sample para sa kanilang research. Napaisip si Lord Light habang pinagmamasdan ang kanilang reaksyon. I suppose it's only natural for tech experts to be interested in this level of technology, tahimik niyang naisip. Pagkatapos ay muli siyang lumingon sa direksyon ni Mera. Dahan-dahan niya itong tinapik sa balikat. Mera, agad namang napalingon ng babae sa kanyang commander. Sorry, pero pakisunod na rin ang request nila. May idinagdag pang kondisyon si Lord Light sa bagong mission. Hanggang sa kaya lang, of course, paglilinaw niya, ayaw niyang magbigay ng imposibleng utos o sobrang taas na expectations. Sa tabi niya, mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Mera. Yes, my lord. Halatang masaya siyang tinanggap ang bagong task. Nang marinig yon, nanlaki ang mga mata ng lead dwarf companion. Agad siyang yumuko ng malalim. Maraming salamat Mr. Light at Miss Mera. Tuluyan ng sumabog ang excitement ng rear guard. Naglukso-lukso ang tatlong dwarf habang nagsasayaw sa sobrang tuwa para bang nanalo sila sa lottery. Nag-echo ang kanilang masasayang sigaw sa buong paligid. Sa gilid, pinagmamasdan lamang sila ni Lord Light na may mahinahong ngiti, tila sanay na sa kanilang kalokohan. Samantala, ang maid sa kanyang tabi ay napabuntong hininga na lang habang may bahagyang amused na ekspresyon sa mukha. Bumalik ang eksena sa aktwal na operasyon sa dagat. Mula sa ibabaw ng karagatan, isang napakalaking alon ng flying fish ang sabay-sabay na umangat mula sa tubig, bumubuo ng isang dambuhalang pader ng buhay na nilalang habang sinisuyod nila ang buong lugar. Sa itaas ng nagkakagulong tubig, si Suzu ay nasa himpapawid upang bantayan ang proseso ng pagkuha ng mga natitirang core at tapusin ang mga natitirang kalaban. Kumpiyansang lumulutang si Mera sa ibabaw ng dagat kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa paligid nila, ang mga pira-pirasong labi ng seawater slime ay dahan-daang inaanod ng alon. Habang nakatanaw sa malawak na karagatan, nagbigay siya ng ulat sa sitwasyon. All the enemies in this area have been eradicated. Sa tingin ko, higit sa isang araw ang kakailanganin para sirain ang lahat ng natitirang cores at kolektahin ang mga labi nito. Mas mabuti sigurong magpatuloy na tayo. Kapag tapos na ang investigation natin, dadaanan ko na lang ang mga bahagi ko sa pagbalik. Bahagyang ngumiti si Lord Light sa kanyang report. Got it. Good work, kalmado niyang sagot. Kung ganoon, magpatuloy na tayo. Sa malayong horizon, makikitang patuloy na lumilipad si Light at ang iba pa. Muling nabasag ang seryosong atmosphere dahil sa tatlong dwarf companions. Halos hindi na sila mapakali sa sobrang excitement. I can't wait, sigaw ng isa habang kumikislap ang mga mata. I wonder what the cores are like, halos mapasigaw naman ang isa pa. Para silang mga batang bibigyan ng bagong laruan. Napalingon si Lord Light sa kanilang direksyon habang may maliit na patak ng pawis sa gilid ng kanyang mukha.
The dwarf's passion for research really is amazing, tahimik niyang naisip. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang kanilang walang tigil na kasabikan. Sa isang banda, baka mas nakakagulo pa sila kaysa sa ilang kalaban. Patuloy na lumilipad ang grupo sa ibabaw ng malawak na karagatan hanggang sa may isang isla na unti-unting lumitaw sa horizon. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking tore na tila umaabot hanggang sa mga ulap. Nakikita ko na, sigaw ni Mera mula sa unahan ng grupo. Sinundan naman ni Lord Light ang direksyon ng kanyang tingin. Yung isla na yon, mahinahon niyang sambit. Mas lumino ang tanawin habang papalapit sila. Nanlaki ang mga mata ng dwarf companions habang pinagmamasdan ang kakaibang tore. Ang isa pa nga ay itinapat ang kamay sa noo para mas makita ito ng maayos. Isa na naman itong double helix structure, puna niya, halatang namamangha. Tahimik na tumango si Lord Light. May mga katulad ding structure sa upper level. Sandali siyang napaisip habang nakatingin sa napakalaking tore. Pero para saan kaya talaga ang mga ito? Lumipat ang eksena sa baybayin ng tropikal na isla. Marahang hamampas ang alon sa puting buhangin habang isa-isang lumapag ang grupo sa dalampasigan. Napapalibutan ng mga puno ng nyog at makakapal na halaman, nagsimulang kumilos ang grupo sa iba't ibang direksyon upang imbestigahan ang isla. Sa harap nila ay nakatayo ang misteryosong Double Helix Tower, isang istrukturang tila nagtatago ng panibagong lihim ng sinaunang teknolohiya. Pagkalapag ng grupo sa isla, agad na nagkalat ang tatlong dwarf companion sa paligid. Wala pang ilang segundo, tuluyan na silang nalubog sa kanilang sariling field research. Pareho ba ito ng damo sa nakita natin dati? Sigaw naman ng isa habang hinihila ang mga halaman sa paligid. Samantala, ang pangatlo ay walang pag-aalinlangang ngumunguya ng sample. Magkaiba ang lasa? Pinagmamasdan ni Lord Light ang kanilang agarang pagbalik sa research mode bago siya nagbigay ng utos. Mere, Jack, Suzo. Pakibantayan sila. Habang patuloy sa kanilang investigasyon ng tatlong dwarf, tumingin naman si Lord Light sa pangunahing objective ng isla. We'll go see what's under that. Kasama sina Nazuna at May, nagsimula siyang maglakad patungo sa kakaibang istrukturang nakausli sa landscape. Tuluyang lumitaw ang kanilang destinasyon. Isa itong napakalaking dome-shaped metallic mechanism na kalahating nakabaon sa mabuhanging lupa. May disenyo itong parang higanteng gulong na napapalibutan ng mga kurbadong metal ribs. Sa bandang ibaba nito, may isang malaking sirang bahagi na bumubukas patungo sa isang madilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Napansin agad ni May ang pagkakapareho nito sa mga nauna nilang natagpuan. Mukhang pareho itong uri ng butas na nakita natin dati. Habang papalapit sila sa sirang pasukan, nagbigay naman ng sariling pagsusuri si Lord Light. At sira rin ng takip katulad ng iba. Sandali siyang tumingin sa madilim na lagusan bago idagdag. Kung tama ang hinala ko, may isa na namang level sa ilalim nito. Napatingin si May kay Lord Light na may magalang at naghihintay na ekspresyon. Lord Light, gusto niyo po bang bumaba na tayo? Tanong niya, handa ng pangunahan ng grupo sa pagpasok sa underground structure. Ngunit umiling si Lord Light habang tumatanaw sa baybayin kung saan abala pa rin ang mga dwarf sa kanilang pananaliksik. Hindi, dito muna tayo titigil ngayong araw. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may matatag na tono. Ayos lang ang grupo natin, pero siguradong pagod na ang mga dwarf. Agad na lumipat si May sa kanyang organizer mode. Kung ganoon, gagawa na po ako ng watch shift rotation para ngayong gabi. Ngumiti naman si Lord Light at kusang nag-volunteer. Ako na rin ang magbabantay sa isang shift. Mas marami akong experience sa adventuring kaysa sa karamihan sa inyo. Ngunit agad itong tinutulan ni May. Bahagya siyang natawa habang nakapikit ang mga mata. Surely you jest. Kami na po ang magbabantay. Sa tabi niya, agad na nagsimangot si Lord Light. Halatang hindi siya natuwa na agad na tinanggihan ang kanyang alok. Please rest, Lord Light. Dagdag ni May na may magaan ng ngiti. Sa huli, wala nang nagawa si Lord Light kundi tanggapin ang desisyon. Habang nakatanaw siya sa malawak na buhanginan, napaisip siya tungkol sa susunod nilang problema. Kailangan natin ng matutuluyan. Napalingon siya sa direksyon ng kanilang mga bisita sa dalampasigan. Hindi naman pwedeng patulugin natin ang mga guest natin sa sleeping bags at tents. Nalutas ni Lord Light ang problema sa matutuluyan sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Itinaas niya ang isang card sa kanyang kamay at sa isang iglap ay sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Mula sa wala, isang napakalaki at napakagandang two-story log cabin ang biglang lumitaw sa mismong dalampasigan. SR Cottage. Release. Kalmado niyang binigkas ang activation command habang unti-unting nabubuo ang buong istruktura sa harap ng lahat. Tuluyang natulala ang tatlong dwarf companions.
Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sa bahay na ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay wala naman doon. Agad silang nagtakbuhan papunta rito at nagkumpulan sa may porch. Mr. Light, sigaw ng isa habang halos mabaliw sa gulat. Saan nanggaling ang building na to? Ngumiti lamang si Lord Light at itinuro ang bagong bahay. Magic na medyo kakaiba. Parang ordinaryong bagay lang ang paliwanag niya. Mayroon na itong lahat ng basic furnishings na kakailanganin ninyo, kaya pumili na lang kayo ng kwartong gusto ninyong gamitin. Halos malaglag ang panga ng dwarf sa sobrang pagkabigla. Ang bahay na yan, ginawa mo gamit ang magic? Hindi niya maunawaan kung paano nagawang gawing simpleng convenience spell ni Lord Light ang isang bagay na para sa kanya ay isa ng himala. Tuluyan ang nakalimot sa kanilang dignidad ang mga dwarf nang makita ang bagong summon na bahay. Nagunahan silang tumakbo papunta sa porch na parang mga batang nakakita ng bagong laruan. Hayaan niyo akong makita agad ang loob, sigaw ng isa habang tinutulak ang mga kasama. Tabi, tabi, ako rin, sigaw naman ng isa pa habang sabay-sabay silang sumugod papasok sa front door. Napakamot na lang si Lord Light sa pisngi habang may bahagyang ngiti at maliit na patak ng pawis sa gilid ng kanyang mukha. Sa tabi niya, nakapikit si May habang tahimik na bumubuntong hininga, tila pagod na sa ugali ng mga dwarf. Mukhang kailangan kong gumawa ng hiwalay para sa atin, komento ni Lord Light. Bumalik ang eksena sa tahimik na baybayin. Sa malayo, maririnig pa rin ang mahinang kaguluhan mula sa cottage habang ang tropikal na hangin ay dahan-daang humahaplos sa dalampasigan. Habang nakatayo sa buhanginan kasama si May, biglang napalingon si Lord Light. May napansin siyang kulang. Makikitang nakaupo mag-isa si Nazuna malapit sa malaking dome-shaped entrance ng underground structure. Tahimik siyang nakatingin sa madilim na lagusan. Lumapit si Lord Light at pinagmasdan siya. Nazuna, matagal ka nang nakatingin sa butas na yan. Bahagyang lumambat ang kanyang boses. May nangyari ba? Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi ito normal para kay Nazuna. Karaniwan, siya ang isa sa mga unang tatakbo papunta sa cottage kasama ng mga dwarf. Ngunit ngayon, tahimik lang siyang nakaupo roon. Parang may bumabagabag sa kanya. Lumipat ang perspektibo sa kinaroroonan ni Nazuna. Marahang gumalaw ang buhangin habang tumingala siya kay Lord Light. Wala ang karaniwan niyang masigla at masayahing aura. Sa halip, mabigat at seryoso ang kanyang mukha. My Lord. Mahina niyang sambit at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang bigat sa kanyang boses na agad nagpataas ng tensyon sa paligid. Nakatayo si Nazuna sa tabi ng sirang pasukan ng subterranean structure at kakaiba ang kanyang kilos. Sa likuran niya ay ang maliwanag at payapang tropikal na kalangitan, ngunit kabaligtaran nito ang mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha habang lumilingon kay Lord Light. May pakiramdam ako, mahina niyang simula, mas seryoso kaysa karaniwan ang kanyang boses. Bahagya niyang itinuro ang madilim na lagusan sa ilalim ng dome-shaped structure. Ang mga higanting metal arches sa paligid ay tila lalong nagpapabigat sa atmosphere. Na kailangan nating maging mas maingat kapag pumasok tayo sa susunod na butas na ito. Tahimik na bumalat ang hangin sa paligid. Lumapit ang focus sa mukha ni Nazuna. Naningkit ang kanyang matatalim na pulang mata habang nakatitig siya sa kailaliman ng lagusan. Wala ni bakas ng kanyang karaniwang masayahin at makulit na personalidad. Sa halip, puro seryosong babala ang makikita sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, direkta niyang sinabi ang nararamdaman. Bad vibe ang lugar na to. Biglang natigilan si Lord Light. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang babala ni Nazuna. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa kung sino ang nagsabi. Bihirang-bihira niyang makita si Nazuna na ganoon kaseryoso. Biglang bumigat ang atmosphere sa paligid. Tahimik na napalingon si Lord Light kay May. Wala nang kailangang ipaliwanag. Bahagyang yumuko si May, nakababa ang tingin habang agad niyang naunawaan ang sitwasyon at ang pagbabago ng mood ng grupo. Kung seryoso si Nazuna sa ganitong bagay, hindi iyon dapat balewalain. Lumawak ang tanawin patungo sa tahimik na horizon ng isla. Marahang humahampas ang mga alon sa dalampasigan habang nakatayo sa malayo ang napakalaking double helix structure, parang isang sinaunang monumentong tahimik na nagmamasid sa buong isla. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Lord Light. Okay, simple lang ang sagot niya, ngunit malinaw ang ibig sabihin nito. Pinili niyang pagkatiwalaan ang instincts ng kanyang vanguard. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag niya ang kanilang magiging plano para sa gabi. Magbabantay tayo. At kasabay ng pagdilim ng himpapawid, tila mas lalong naging mabigat ang presensya ng misteryosong istrukturang naghihintay sa kanila kinabukasan. Nag-shift ang eksena mula sa kailaliman ng karagatan patungo sa isang malawak at luntiang kapatagan. Isang kapatagan sa Human Kingdom, malapit sa hangganan ng Dwarven Kingdom.
Sa malayo, isang covered horse drawn wagon ang mabagal na bumabaybay sa kalsadang dumaraan sa mga gumugulong na burol. Makikita si Kava na nakatayo mag-isa sa gitna ng kapatagan. Nakakross ang kanyang mga braso habang tahimik na naghihintay. Mula sa malayo, maririnig ang papalapit na tunog ng isa pang caravan. Dahan-daang lumitaw ang mga bagon mula sa likod ng burol habang papalapit sa kanilang tagpuan. Sa ibabang bahagi ng pahina, lumapit ang focus sa mukha ng binata. Pumikit siya at ngumiti ng payapa nang makita ang mga biyahero. Tila nasiyahan siya na eksaktong ayon sa plano ang lahat. Habang nakatanaw sa paparating na caravan, mahina niyang sinabi, "Mukhang dumating na sila." Mula sa nakahintong caravan, lumapit ang lead merchant na may matalim at mapanuring ngiti. Sa likuran niya, inaasikaso ng kanyang mga tauhan ang mga kabayo habang tuluyang humihinto ang bagon. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay hawak niya ang isang kumikinang na magical quill habang diretso niyang tinitigan ang binatang naghihintay sa kapatagan. "Ikaw ang buyer, tama?" tanong niya, agad na pinapasok ang usapan sa business mode. Masiglang ngumiti si Kava. May nakasingit ding decorative feather sa kanyang headband na kahawig ng quill ng merchant. "Yes, nasa akin ang lahat ng paperwork." Iniangat niya ang hawak na ledger habang kumpiyansang ipinapakita ito. Nagkaharap ang dalawa upang tapusin ang transaksyon. Nanatili ang matalim ng ngiti ng merchant habang itinuro niya ang cargo section ng covered wagon sa likuran niya kung saan naghihintay ang kanyang mga tauhan. "Nadala namin ang flesh na ipinahahanap mo." Mas naging seryoso ang tono niya habang tinuturo ang mga dokumento. "Pwede mong i-check para makasiguro." Isang nakakakilabot na eksena ang tuluyang nabunyag sa loob ng kargamento. Sa loob ng isang malaking bukas na kahoy na bariles, makikitang may isang batang blonde na nakayukod at nakakulob sa loob. Hindi siya makagalaw, at tila lubos na nawalan ng lakas habang nakatitig lang ng walang emosyon sa harapan niya. Mas lumawak ang view sa loob ng karwahe ng merchant. Magkakatabing nakasalansan ng maraming kahoy na bariles at sa bawat isa ay may nakatagong bihag. Nakatayo sa likuran ng kargamento ang merchant na may malamig at walang pakialam na ekspresyon habang nakatingin sa binatang buyer na sumisilip sa isa sa mga lalagyan. "You ordered for young people, and here they are," malamig niyang sabi, parang isa lamang itong simpleng transaksyon. Habang sinusuri ng buyer ang laman, pinatibay pa ng merchant ang deal gamit ang isang mahigpit na paalala. "You said you didn't have any particular preferences aside from their age, so I don't want to hear any complaints later." Patuloy sa pag-inspect ng kanyang cargo ang young buyer habang casual na tinuturo ang wooden bean. Sabi niya, basta hindi may sakit o matandang mamamatay na, walang problema. Pero nang sumilip siya sa loob ng barrel, nag-alinlangan siya kung okay ba talaga ang nakita niya. Nakatutok ang tingin sa isang nakataling blonde girl. Naka-curl up ito habang nakapatong ang ulo sa mga tuhod, blanco at matamlay ang mga mata. Dahil dito, nagduda ang buyer at tinanong kung fresh ba ito gaya ng in-order niya. Ngumiti ng malamig ang slave merchant at casual na sinabing pinainom lang ito ng drugs kaya knockout. Walang kabog-abog pa niyang ipinagmalaki na galing ang babae sa village na kaka-attack lang nila, kaya guaranteed fresh ang paninda niya. Mabilis na natapos ang transaksyon. Lumabas ang young buyer mula sa caravan papunta sa mabuhanging kalsada. Bitbit ang mabigat na sako na nag-iingay, ngumiti siya ng mainit, walang pakialam sa madilim na klase ng binili niya. Masaya niyang sinabi na na-check na niya ang iba at walang problema sa kalidad, sabay abot ng kalahati ng bayad. Tinanggap ng slave merchant ang sako ng pera na may kasamang malagkit na ngiti. Bilang bonus sa high-paying client niya, nag-offer pa ang merchant na sila na ang baalang mag-move ng mga illegal slaves ng libre. Tinawanan lang ito ng buyer bago nagpaalam sa mga smuggler. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing magaling itong negosyante kaya babalik siya rito kung kailangan pa niya sa hinaharap. Matapos ang deal, umalis na ang mga natatakpang karwahe sa ilalim ng malawak na kalangitan. Dinala na ng mga kabayo ang mga nakatagong paninda patungo sa kanilang destinasyon. Komportabling nakaupo ang young buyer habang pinapatakbo ang kanyang karwahe. Lumingon siya sa likod kung saan nandoon ang kanyang cargo habang may malapad at kontentong ngiti sa mukha. Masaya niyang kinausap ang sarili at sinabing mukhang fresh ang mga ito at tiyak na tatanggapin ni Mr. na ano. Sobra ang tuwa niya habang ninanamnam kung gaano kadali ang madilim na transaksyon ito. Ipinagmalaki pa niya na magbabayad ka lang pala ng pera para makuha ang kahit anong klaseng alipin na gusto mo nang hindi mo na kailangang mang-kidnap mismo. Todong ngiti pa siya habang nagbubuntong hininga sa sarap ng buhay sa panahong ito na walang kabog-abog sa konsensya. Pero biglang naging seryoso at tahimik ang paligid. Habang nakangiti pa rin ang buyer sa tabi ng mga selyadong barrel, unti-unting nabalot ng mabigat at madilim na anino ang eksena, dahilan para medyo mawala ang ngiti sa kanyang mukha.
Sa huli, tumutok ang tingin sa nakataling blonde girl sa loob ng madilim at masikip na barrel. May makapal na telang nakapiring sa kanyang bibig para hindi makasigaw, at habang nakatitig sa kawalan, tanging blankong ekspresyon na lang ang natitira sa kanyang labis na pagkasawi. Biglang nagbago ang aura ng young buyer nang mabura ang kanyang masiyahing mukha. Nabitawan siya ng madilim na anino, at nanliit ang kanyang mga mata na parang isang maninila. Isang nakakapanghilakbot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang may tumutulong laway sa gilid ng kanyang bibig na nagpapakita ng tunay niyang pagiging halimaw. Pero agad ding bumalik ang kanyang masiyahing persona. Bigla siyang pinagpawisan sa hiya kaya mabilis niyang pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kamay. Tumatawa pa niyang binaliwala ang nangyari at sinabing napaka-vulgar naman ang inasal niya. Habang hawak ang renda ng karwahe, naging sobrang dilim ng kanyang iniisip habang pinagninilayan ang biglaang pagkapasok ng gutom sa kanya. Napasabi na lang siya sa sarili na mukhang ito na ang panahon kung kailan nagsisimula ng mag-crave ng tao ang kanyang katawan. Habang tumatawa, casual na nagpaplano ang young man ng isang kakilakilabot na krimen. Inisip niya na sapat na kung magde-deliver siya ng 3, kaya pumasok sa isip niyang kainin ang isa sa mga alipin. Pero pinigilan niya ang sarili dahil delikado raw kumain sa tanghaling tapat kaya hihintayin na lang niya ang gabi. Habang umaandar ang karwahe, mas lumalim pa ang sediradong takbo ng utak niya. Naisip niyang mas masarap kainin ng biktima habang tulog, pero mas naging malawak ang ngiti niya sa isang mas malupit na ideya, gisingin ito, patinggisin na ligtas na siya, saka aatakehin at kakainin. Todong ngiti siya habang iniisip na mas nagpapasarap sa karne ang takot ng biktima. Pero bigla siyang nahimasmasan. Humawak siya sa kanyang baba at nag-isip ng mas praktikal habang hawak ang mga renda. Napabuntong hininga siya dahil mauubusan na rin ng tao si Mr. na kaya mas mabuting i-deliver na lang muna agad ang paninda. Sa huling seryosong side profile niya, tuluyan nang nawala ang kanyang ngiti. Bakas ang kaunting pait sa mukha niya habang sinusukuan ng ideya sa pagsabing, wala tayong magagawa. Muling nahulog ang maskara ng young man. Nababalot ng nakakatakot at pinkish na liwanag, nanliit at naging mapanganib ang kanyang mga gintong mata habang gumuhit ang isang dambuhala at nakakapanghilakbot ng ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya sa likod ng karwahe, kung saan tahimik na nakatago sa dilim ang mga barrel na naglalaman ng mga bihag niya. Para sigurado sa pagkakataong ito, bulong niya sa sarili na may casual na kasamaan. Ibinalik niya ang tingin sa daan na tila balewala lang ang kalupitan ng kanyang iniisip. Patayin ko na lang kaya agad ang isa tapos kainin. Sa huling panel, bumaba ang gabi sa isang malawak at madilim na silhouette shot ng paligid. Habang papalayo ang karwahe papasok sa masukal at madilim na kagubatan, unti-unti itong lumiliit sa paningin. Ang nakakabinging katahimikan ng takipsilim ay binasag na lang ng malamig at paulit-ulit na tunog ng mga gulong habang naglalaho ito sa kadiliman. Isang kahangahangang imahe ni Nazuna ang bumungad sa pahina. Walang kahirap-hirap niyang ipinatong sa kanyang mga balikat ang napakalaki at ornate na great sword habang nakangiti ng may buong kumpiyansa. Sa paligid niya ay kumikislap ang banayad na aura na lalong nagpapakita ng kanyang nakakatakot na presensya bilang mandirigma. Tahimik na napaisip si Lord Light. Malakas si Nazuna. Hindi iyon simpleng papuri. Kahit magsanib puwersa sina Ellie at Aoyuki laban sa kanya sa isang 2 versus 1 battle, si Nazuna pa rin ang kadalasang nananalo. Siya ang pinakamalakas sa abyss. Sa gitnang panel, naging madilim ang background habang bumibigat ang iniisip ni Lord Light. Muling bumalik sa kanyang isip ang babalang ibinigay ni Nazuna kanina. Ang seryosong tono nito. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya mula sa susunod na level. Kung sinasabi ni Nazuna na kailangan naming mag-ingat, hindi niya magawang basta na lamang balewalain yon. Sa huling panel, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sa ilalim ng naglalakihang ribbed arches ng sirang subterranean entrance, abala ang grupo sa kanilang huling paghahanda. Marahang gumagalaw ang kanilang mga anino sa ibabaw ng buhangin habang papalapit ang gabi. Sa harap nila ay ang madilim at tila walang katapusang lagusan patungo sa susunod na level. At habang pinagmamasdan iyon ni Lord Light, isang mabigat na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ano kaya ang naghihintay sa susunod na level? Nagtipon ng buong expedition party sa gilid ng underground passage. Sa gitna ng grupo ay nakatayo si Lord Light habang nakapalibot sa kanya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama at ang mga kinakabahang dwarf researchers. Let's head down to the next level. Malinaw at matatag ang kanyang boses habang binabasag ang mabigat na katahimikan sa paligid. Sa kanyang tabi, handa na ang kanyang vanguard. Si Nazuna ay nakatingin sa unahan ng may matinding focus habang nakapatong sa kanyang balikat ang dambuhalang greatsword. Katabi niya ang matalim ang mga mata na babae na may mapanganib ng ngiti sa labi, habang sina May, ang pink-haired na dalaga, at ang iba pa nilang kasama ay nananatiling kalmado at kumpiyansa.
Ngunit hindi nakalimutan ni Lord Light ang babalang ibinigay ni Nazuna. Kaya bago sila tuluyang bumaba, muli niyang tinignan ang buong grupo. Mas naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Everyone, please be extra vigilant. Isang simpleng utos, ngunit mabigat ang kahulugan nito.